Himsog nga katawhan para sa mas maluntarong kalambuan, kami inyong katropa Karen De Vera. ug kini si Hana Zafra alang sa programang maghatagdugang kay balo ug kaalam alang sa panglawas ug kaayuhan sa tanan. Kini ang Davnor Usapang Kalusugan. Kita madungog sa kahanginan pinaagi sa inyo ang mga paboritong istasyon, ang DXNR Radio 91.1 FM o sa PTV Davnor Channel 48. Ug sa ito ang Facebook page nga One Davnor Network ug PTV Davnor 48. Ug sa ito ang mga pagsibya mahitungod sa giya sa himsog nga panglawas atong tagaan ug dugang kaalam ang atuang mga katropa. Please comment down your name, address ug inyong mga pangutana, comment or bisan unsa nga impormasyon nga buot ninyong isibya for a chance to win grocery goods gikan kang Kuya Gov Edwin Hubahib ug Vice Governor Clarice Hubahib. Kini pinaagi sa Provincial Information, Communication and Knowledge Management Office nga nagdumala ni ining istasyon. Ato apong i-greet hanano ato ang mga avid viewers karon magsugod ta sa ato mga kaubanan diri sa provincial nga panggamahanan sa Davao del Norte sa ato mga capital employees. Good morning po and happy listening and viewing. Kaya I think Hana ato ang topic karon is grabe jud kay siya ka-informative. Kinahanglan jud kay siya sa tanan. Para no, maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw ug alang sa atong episode karong buntag, mas palulumon pa nato ang ato ang kaalam may tungod sa Acquired Immunodeficiency Syndrome con AIDS. Atong ginasaulog karon ang International AIDS Candlelight Memorial 2026 ubos sa tema nga Light the Legacy. Remember, Advance Act. Keeping the Light Alive. Ug para mo tubag sa tuma pangutana karon mo buntagahan no makauban nato ang gikan sa Provincial Health Office ang ato ang STI HIV AIDS Program Manager Ms. Lailani Christy B. Cobrado RN. Good morning po. Hello, good morning. And good morning sa tanan naminaw karon sa tong programa. Special shout out sa akong mga kaubalan sa PHO ug sa tanan na naa sa ilang opisina. And also, of course, sa mga kaubanan po nato sa DRMC Hospital na nagapaminaw karon. And katong mga health workers nga naa sa baba na nagatrabaho, ongoing ang atong mga health services diha, maayong buntag sa atong tanan. Thank you, Ma'am Lailani. Ito pong makauban karon ang gikan sa DRMC at ang nurse manager or HAPO, tama ba? Red Star Clinic, Mr. Ken Ryan Dizon, MN, MBA, HP, RN. Good morning po, ma'am. Ako lang po i-greet no, akong mga kaubanan sa DRMC. Good morning sa tanan and also sa mga workmates nako sa Public Health Department and most especially ang akong mga kaubanan no, sa HIV program nga naa karon sa Red Star Clinic. So good morning sa tanan ug unta maminaw no ug maayo ang mga tawo nga nagtanaw sa tuwa karon because this will be a very informative session for all of us. Okay, maayong buntag sa atong mga guests no. So di nato padugayon og ato nang sugdon ang ato ang diskusyon. So first question, so unsa man ding significance aning pagsaulog po aning International AIDS Candlelight Memorial? So actually, International AIDS Candlelight Memorial, every year nato siya gina-conduct in commemoration sa, of course, to remember sa ato ang mga PLHIV na namatay because of AIDS-related illnesses. As well as kani nga event nagahatag sa ato og chance na to show our support sa ato ang mga PLHIV na continue na nag-battle against the virus as well as ilang family. And of course, ipakita po nato ni ini na kanina mga event maklarify ang mga misconceptions about HIV and AIDS na nagakos og stigma and discrimination. Daghan natag mga advances sa HIV treatment and prevention, ma'am. No? So nanong importante man nga ipadayon nato ang pag-commemorate ani nga event? So it's very important kay ipadayon siya yearly. It's because increasing ato ang cases. So continue na naga-increase ang kaso. So naatay mga new infections. And sa makita nato later ako ang i-discuss ang about sa data, increasing yun ang data nato sa when it comes sa HIV. So we need nga ma-increase pod ang knowledge sa public when it comes ani nga ato ang ginabattle. So kani siya nga event ma-promote nato ang ato ang kailangan sa program. So balik tani ato ang theme karong tuiga, ma'am, kaning Light the Legacy, Remember, Advance Act, Keeping the Light Alive. Usa kay meaning ani, ma'am?
So first is to remember, i-remember nato ang katong sa akong giingon kaganina, katong mga PLHIV na naga-fight gihapon hantod karon against the infection, as well as katong ato ang mga na-lost because of HIV-related illnesses. And i-act, kailangan nato mo advance sa first, no? Mo advance ta sa ato ang mga ginabuhat. So, ang way na i-advance siya sa una, sa atong facility, nagahulat lang ta na naay magpa-test. But karon gina-encourage na gyud na mamapatest ang uban by adtuon na gyud sa community ang mga mapatest. So, that is why i-advance na gyud nato ang mga efforts nato towards sa kuan sa program. And act padayon gihapon nato na ato mga ginabuhat, no, i-sustain nato siya so that ma-prevent ang mga new infections sa HIV. Tama jud ma'am no katoy mo gipaingon ka ganina ma'am. Kay kaning ato ang ginatawag nga sakit nga HIV, kinahanglan magud ta ganing maalamon ta. Kay wala ta kabalo sa panahon nga kita na di ay ang di ba ang maduulan. Unya at least we are kanang able to protect ourselves from this virus. Ma'am, kaning next ato na pangutana, ginaun sa pag-celebrate sa probinsya sa Davao del Norte ang kaning International AIDS Candlelight Memorial. So, Especially for this year po. yeah, this year, we have this Tri-Media campaign, no, na as well as nakipag-coordinate ta sa mga different LGUs, no, na dapat at their level sa alang locality mag-conduct sila ging ani na mga events kay lahi-lahi ba ya atong mga LGUs, no, og mga kahimtang, no, some of our LGUs nga mas effective sa ilaha na mag-conduct sa ani na event at the barangay level. Some of our LGUs very advanced naman, they can access the media, so Tri-Media campaign pwede ra. So in any way, as long as na ma-promote gid nato ang HIV program, so gina-try na nato siya and gina-monitor po na namo ang kisa to mga LGUs gyud nga very active in conducting this kind of events. It is good to know no, nga naatay mga lakang na mga ing-anim na mo-reach out kita sa mga community. And if I'm not mistaken, apil po ni sa ato ang Oplan KKK, ma'am, diba? Naatay free HIV screening sa mga communities na to. So apil na siya sa mga steps para ma-promote yun ni aning event din as a province, no? So, dirita sa current HIV situation or trend diri as a province. So, unsa man ang current trend diri sa province, ma'am? So actually, sa atong probinsya, the same with the national trend pod sa HIV, increasing pod siya, no? So makita nato siguro uban sa atoan na alarma sa naay mga makita sa post on social media, no, na si Tagum is kanang pinakataas nga naay kaso, no, sa HIV as well as sa gonorrhea, specific, no, ingana. So tama siya kung magisgot ta nga kaning sa provincial level. So mas daghan gyud cases ang Tagum compared sa other cities and municipalities. But kung tibuok Pilipinas atong hisgutan, no, maulaw ta sa kaso sa NCR. So mas more ang ilahang cases dito. And kung maghisgot ta as to HIV cases, as to origin or sa region nga distribution, si NCR gyud ang nagtap-an na and nalang ta sa rank 5th, no, sa Davao Region. And sa Davao Region pod, no, dili pod kita ang pinakataas of cases. It's Davao City. So second lang si Davao del Norte. So dili pod nato i-claim nga kita ang pinakataas of cases kay sa region, it's Davao City ang mostly na taas of cases. Pero diri sa ato as a province, it's Tagum City. So to be clarified lang sa mga posts, no, sa social media, I know na latest naagyoy na mga nag-post, no, na create pod og panic. Oo. Is it possible, ma'am, nga maong taas sa atong case din sa provinces because daghan po na nagpa-screen? Yes, that is correct, no. And dili po nato maingon nga negative siya tanan, yes. no. Though dili gyud ta ma-happy, di ba, yung increase ng atong cases. Pero makita nato nga kaning increasing siya, it's because nami mga activities nga ginakandak sama sa kung giingon kaganina, wala namin naghulat sa mga facilities. Nagaadto na ta sa mga communities kay kita ang mangita sa atong mga cases. Kaya dili man na sila moadto sa facility lang. So that is why taas pod ang
pagtaas sa cases. Ma'am, ako ang pauta na ma'am, kani bang in-ani nga pag-adto ninyo sa community, kanus ani siya na year nag-start, ma'am? Dugay na. Dugay na. Kay murag since kuan ko sa nag-start ko sa program, ginabuhat na nato siya. It's just that very hard to reach pud atong mga target population, no? Dili, sila tong murag na-fear God, na-fear nga magpa-test kay basin yag naa sila and then naa sila fear na ma-discriminate. Kay naa magyud gihapon ang stigma and discrimination. Pero kung i-compare gyud nato before, medyo wala na siya karon, no? Medyo lang pero naagid gihapon siya. So mo nang dili po nato ma-blame ang public nga dili gyud sila magpa-test. So usahay gani na ako yung makuanan kung kanang sama sa MGM kaganina mamahan, no, nga ginakandak yun nato siya ang HIV testing sa atong Oplan KKK because we want to normalize HIV testing. Nga kumbaga normal lang gyud nga magpa-check ka sa imong HIV status. Dili kan pareha gud po nagpa-check ka sa imong RBS, no, blood sugar. Gusto na mo maabot sa ana na point nga pag ingon nimo, ma'am, gusto ko magpa-test. Siya, ay dili ko ana, ma'am, uy, kay wala man ko HIV. Naing ana nga mga notion ba? So we want to correct that na normal lang gyud na magpa-testa. So ma'am, if ever kay lagi dili pa nato mawala jud kaayo ang stigma jud labi na diri sa ato ang province kay bisag unsaon jud nato aware, inform ang mga tao. Na jud tao nga lahi jud og pananaw, like ang uban siguro maulaw, ang uban pud kay mandiri pa sa uban tao. Ma'am, nakoy pangutana ma'am ba? Nakalimot na nun ko. Kani nga to ang sa HIV, ma'am. Kay last time man good, ay murag mo ambak so kadali ma'am kay murag na curious ko ma'am ba. Last time ang topic is katong cervical cancer. Will it lead ba to HIV na infection din po or no? Ang cervical cancer. Yes po. So lahi siya. Oo. So si cervical cancer ang cause ana niya is the virus na lahi pod, no? Si HIV is human immunodeficiency virus. Si cervical cancer is the HPV. So daghang types pod of HPV. So dili pod tanang HPV maka-cause og cervical cancer. So lahi pod ni siya. Pero pwede siyang makuha si cervical cancer o kung kay HPV man siya through sexual contact, lagi naghag multiple sexual partners. High risk sila na magkaroon og HPV. At the same time, pwede po sila magkaroon og HIV. It's because sa ilang behavior. So diha sila i-link nato siya, malink nato siya sa ilang behavior. Kung high risk siya kay sige siya lahi iyahang partner. So pwede siya, no. At the same time makakuha siya og HPV na virus og HIV. Balik na taan ni ato ang HIV, ma'am. Karon present, ma'am. Unsa ba na mga age group or population ang mostly affected ani nga ano po sakit? So, according sa Epidemiology Bureau of the Department of Health, no, ang most kaning percentage sa kaso nato is 25 to 34 years old. However, makitaan nato og highest increase ang mga below 24 years old, and that is our adolescents. That is why very active karon atong program in partnership with the Adolescent Health na program pod. So gina-appeal na gyud nilang HIV testing sa atong mga kabatan-unan, most especially sa katong mga naa sa schools, no, mas easier sila ma-reach kay natapok naman sila daan sa school. So dili na lang mi karon naga-advocate sa schools, even naga-encourage mi sa mga school heads or even sa ilang mga parents na ipatest pod ang ilang mga anak kay malay nato, no, basin og naga-practice agad sila koan sexual activity at earlier stage. Muta na mi ma'am, no, naabay case din sa province or basta dili din sa province na minor ang affected ani. Yes, daghan na kita cases Daghan jud di ay. na minors. So below 18 years old. Kay ang ato ang balaod, RA 11166, nagatugot na sa 15 years old pataas na magpa-test without parental consent. As long as, Sila mismo nag-volunteer sila na magpa-test. Grabe no, pati po ay ang minor na siya ko nga. Pati po ay ang minor, taas ba siya nga case ma'am for our province po? Medyo mas taas gihapon ang 25 to 34, pero kung mag-base ta sa data, ang percentage increase from 2020 nga data to 2025 nga latest sa data nato, mas taas ang percentage increase sa below 24 years old.
So, mo nang naga-focus gyud mi sa at mga advocacy sa mga schools, no? Kay diha man na sila nagtapok atong mga students. Na gyud tay mga makita pod. Also, if we base it on the national data, makita na ginamo karon nga medyo alarming. No, not medyo, but it is already alarming na gyud kay ang kining 15 years old to 24 is already the second highest nga age group nga nagka-HIV. So imagine no nga 15 pa lang ang edad, siguro napadyo uban nga below 15 nga takda og HIV. So unsa pa ang future ani nga bata no, especially if dili pa gyud siya matabok sa mga treatment hubs. So karon puspusan na gyud ang amuang mga kampanya sa mga communities and also sa mga schools no, gina-visit na gyud na together with our partners no sa LGU and also our mga partners ng mga NGO o kaning mga tawag ani kining sa tahas like positive communities and also the sustained health initiatives of the Philippines nga aduna sila staff nga gaadto gid sila sa mga sa community nga level ba kay para sila ang mohatag didto og kining HIV education and also testing because they are capable no, they are trained to do the testing dito sa mismo nga komunidad no. There's no need nga dalon pa ang pasyente sa hospital or sa mga duol nga mga municipal or city health offices. So mas accessible lagi ang testing karon for children and also teens. Speaking of kato mga testing kits, di ba natin libre na ginahatag? Tama ba ko po? Yes po, libre gid siya. Wala siya bayad, especially if you avail it through the government facilities no and also mga public na mga hospitals and also katong among partners nga mga positive communities like Tahas and also the NGOs nga si Sustained Health Initiatives of the Philippines. Available po ba ni sa itong mga barangay health center, ma'am? No, No po. Oo. Okay. Pero ang ato ang level na sa pag-cascade aning HIV testing is ato na gito sa mga barangays. But then naagyoy mga trained lang na sa munisipyo or city level. Kay since dili pud mi gusto nga daghan pud kaig i-train kay basin dili na pud quality ang pag-deliver sa service, no. And dili pud mi gusto nga daghan kayo siya kay it's because syempre mas mutaas pud ang kumbaga risk ani na basin unyag ma-spread siya sa uban ang information, no. So very particular kaayo mi ana kay naagid sa balaod no nga dili pwede ka mo disclose sa lain ang sa HIV status sa uban unless kung siya mismo ang nag-disclose sa iyang status. Pero grabe ka rin, no? 15 years old, bata pa kaayo na takda na anang sakit. So the best we can do is to avail kung unsa man ang mga available na mga programs o services sa atong mga health offices. So unsa ba ang mga common na misconceptions about aning HIV and AIDS na the public should understand, ma'am? So very common sa amo nga pwede siya makuha through casual lang na contact. So manang kanang storya lang, kanang mag-hug ka or mag-kiss ka sa iyaha, kanang murag layuan bitaw dayon sila sa community kay mahadlok nga matakdan sila. So it's not no. Naalang tay 3 modes of transmission lang yun ni HIV. That is sexual contact. Kung wala ka nakighilawas sa kasao nga PL-HIV, dili ka matakdan ni ana. And naatay mother-to-child transmission. Sa usa ka mother nga infected with HIV, pwede niya mapasa sa iyahang baby. And the last is katong very common sa mga injecting drug users. Nga nagagamit sila needle na nagamit na, ang gina-share. So, king ana lang mga pamaagi, no? Wala to sa kissing, wala sa hugging, or even sa mga kagat sa lamok. So, dili dapat kahadlukan ang usa ka PL-HIV. And isa pod sa makuan pod namo ng mga misconception is katubitang murag kay tungod very common sa ilahang community ang kaning cases ang magka-HIV is sila na lang pod atong i-label na sila lang pod ang nagdala sa virus. It's not, no, pwede gyud maapektuhan ang uban nga mga population ni ani. As long as, no, na atong kaning 3 modes of transmission. Oo. So, kadto lang, murag mao to siya ang common na mga misconceptions. I'd like to add also nga ang isa po sa common nga misconception sa HIV is that mo na gyud na siya ang end of the road. Oh, yes. You know, Oo. some people Mga or PHIV. a lot of patients kayo nga wala naging pag-asa sir kay mo naman gyud ni. But actually it's not no basta once na mo seek lang jud kag help no sa mga professionals and also sa mga HIV facilities nato around the region or kung asa man ka napa jud pag-asa. It's not the end of the road for an HIV positive
person, no, nga pwede pa gid siya mamuhi og normal with the help of the medication natay bisita. With the help of the medication, and also pwede gid siya nga matigulang na gyud, no. Other studies saying nga pwede na gyud mamatay ang pasyente nga adunay HIV sa katigulangon because of the help of new technologies and also the bag-o nato nga mga ARTs or antiretroviral therapies. Nala po ko'y pangutana ba? Ang incubation period ba aning virus nga na or katong nagakos og HIV or AIDS kay unsa ba kadugayon po? Nabatay incubation period nga. Actually, we do not use the term incubation sa HIV. We use the term window period. Kini si window period, magsugod ni siya sa day nga natakdan ka og HIV through kung sa man siya nga means, no, sexual ba siya or nag-inject ka og drugs nga ginamit sa taong adunay HIV. So starting that day, mudagan siya up to 2 weeks to 3 months. Muna siya ang window period, no. So once you are infected with the virus nga HIV, mag-start na imuhang body og produce og antibodies nga specific for HIV. Pero kaning 2 to 3 weeks nga window period nga ginatawag nato, the amount of antibodies nga ginaproduce sa imuhang body, dili pa pud siya ing ana ka enough. So, let's say nakipag-sex ka kagahapon and then gignan ka sa imong partner nga after sex nga nabiya ko HIV. So nataranta na ka. This is really happening. Nakadog di ko kadaghan na ani sa mga patients nga moadto sa amua. Nakipag-sex gahapon, then gignan sa partner after na sa ilahang activity nga na siya HIV. So, mataranta si pasyente, madto dito sa hub, magpa-test. So, kana siya nga, napaman siya sa window period, di ba? 2 to 3 months ko na itong ginatawag sa window period. So, kani nga panahon na, dili pa enough ang antibodies nga gibuhat sa imuhang lawas. So, kung magpa-test ka within this range of kanang period of time, dili pa reliable ang imong result. No? Some people would yield no, non-reactive. Pag mintag non-reactive, wala. Mura siya same as negative, no, but not really. Kay ang negative na word ginagamit nato ginagamit nato siya for confirmatory or confirmation na gyud, but for screening it's non-reactive, meaning walay nakitaan nga antibodies, no. Pero di ay infected na siya. So amo ang gina-advise ang patients nga kung kagahapon lang or last week, you have to come back after 2 to 3 weeks. Kay para mas reliable ang ato ang result. Kaning mga ani nga instances, sir, ba kanang siguro imoingon ta nga na kuan siya na nalay siya, no, kay alangan nag-sex sila and then after pa giingon nga infected di ay. So how can we prevent ning na ma-infect ang tao ani, sir? Simple lang yun. Dili magyud ta maka-control sa lain tao, we have to control ourselves. Ang pamaagi ani is either dili na ka makipag-sex or kung gusto gini mo makipag-sex, imuhang protektahan imong kaugalingon through condom use. No, isa na sila sa mga preventive nga mga measures nato sa HIV. Actually, kuha na siya kanang mnemonic siya ba, A, B, C, D, E plus P para mas dali siya ma-remember sa mga tao. So that is the HIV prevention. Pag mintag A, abstinence, meaning wala na ipakigilawas, dili na ka makipag-sex. That is the most effective o cost-effective pod nga pamaagi. Wadyo kay gastuhon ana kay syempre umang kay activity. Kung dili kaya kay na kay asawa or kung aduna kay partner, then moambak ta sa letter B, which is be mutually faithful. So nagid to dito important gid dito nga point ang mutually faithful. Dapat nagid to mutually kay kung ikaw lang pod ang faithful, yung partner dili di ay, then there's still that possibility nga matakdan kag HIV. Pero kung tan-aw nimo nga murag dili gud makaya ang letter B, no, dili faithful ang partner or ikaw mismo ga pangita po kag lain, ambak na po ka sa letter C. That is condom, no, but correct and consistent use of condom. Tama og kanunay nga paggamit sa condom. Kay kung mogamit lang ka karon, kay mogamit ka karon kay ang imong nabuking kay medyo dili siya healthy. Nya medyo payat na gid siya, murag hadlok man ni murag kuan man ni siya, murag masakiton nya pagkaugma. Murag hamis. Lamig lawas. So murag healthy ni, di ko magkondom ani niya. Pagkasud adlaw na pud kay medyo di na pud hamis. So wa kay balo nga ang katudayng healthy ang adunay HIV. So di ba? Tungod kay namili ka og tao na murag na meresi na noon. So
always good correct and consistent use of condom kay para sure good nga di ka matakdan. Letter D, do not inject drugs, no? Kung wala man gyud ta ga-encourage good og kanang drug use, no? But if you are using it, use na lang og kanang imong kaugalingon nga hiringgilya or syringe. But of course, we do not encourage no drug use. Do not also use alcohol. Yes? Oo, mga gluta, but gamiton gyud mo imong sarili nga mga needle, no? Kay para dili gyud ka matakdan. And also alcohol use, no? Sometimes when we are intoxicated with alcohol or high sa drugs, mawala na gyud ang atong kahadlok sa tanang butang, no? Murag feeling na to invincible gid kay ta ba nga dili ta matakdan ana, di ta magundom ay ana to takdan na pud siya. Letter E, education sama ani, no? Kani isa ka oras lang ni siya pero at least kung naminaw man mo karon naging safe mo for an hour, no? Kay kung atong ibase sa atong kaso sa Philippines karon, we have 47 new cases per day. So how many hours do we have in a day? Di ba 24 lang. So there are two or more, di ba, nga cases, 2 or more katao ang natakdan og HIV sa kaoras. So kung naminaw mo karon safe mo. But the question is after ani, safe pa ba mo? So di ba ato lang yung follow gyud ang mga preventive measures sa HIV. Letter E, another letter E is early detection. So this is for those persons nga aduna na gid sila yung mga risky practices, no, or mga risgo like pakigilawas or nagamit og kining ginamit nga mga hiringgilya or syringe or nabunuhan og dugo from an unknown source. So magpa-test na gyud dayon ASAP. Kay mura man atong mabuhat gyud because we do not have the cure for HIV. Magpa-test para ma-treat pod, but not the cure, but at least we can extend the lives, no, of our patients with HIV. Ang bag-o karon is letter P, ang PrEP, no, pre-exposure prophylaxis. So ginainom ni siya sa mga tawo nga walay HIV para sila dili matakdan og HIV. So they take it, pill lang siya nga inumon daily or pwede pod event-driven. Pag mintag event-driven, kung schedule lang iyang sexual activity, but I do not encourage event-driven, no, kay basig musaka ang kining cases sa kuan ba resistance. Pag mintag resistance tungod sa putol-putol nga pag-inom sa tambal, in the long run dili na siya mo effect sa body or katong sa virus. So amo ang gina-encourage is ang daily gud nga pag-inom. So we have PrEP available sa Red Star Clinic and also sa City Health Office of Tagum. Kaning PrEP, sir, makutan lang ko sir, kaning PrEP, available ba ni over the counter or kailangan ba ni siya og reseta? Wala, dili ni siya mapalit nimo sa mga pharmacies, no. Ang nalanggi ani supply nga makahatag sa ato is coming from the DOH. Oo. So dili siya mapalit and also dili pud siya dapat imnon lang nimo nga kung gusto lang mo palit lang or kung mapalit man siya ha, wa kay wata kay balo basi naay mga kanang counterfeit or kanang mga ning smuggled na mga iana ba what we do not know. So kung ikaw nakabalo ka nga iana ay pud pagpataka og inom lang kay gusto nimo mainom because we are following no the protocol from the DOH nga kinahanglan ang pasyente or ang client prior to taking the PrEP napa siya yung mga laboratory nga agian. And also, we have to make sure nga si client pod is HIV negative or non-reactive. Kay positive din siya, nagainom siya PrEP. PrEP is not enough for the HIV positive. No? Kailangan siya og 3 ka-combination sa medication. PrEP is only 2 2 in 1 siya. But for HIV positive, kailangan 3, at least 3 ang iyang tambal. Klaro to no nga naara sa mga clinics sa ilang gipang Yes. sulti ni sir ang available ang PrEP. Dagan kitog gihatag si Doc ay si Sir nga mga steps para ma-prevent nga matakdan ta aning HIV. Dili matakdan. Dili matakdan. I'm sorry. Nahala ko i-share po ba? Nakita na ako ning nag-viral last year ato to sa TikTok. Nga before siya nagpakasal, nangayo jud siya atong yes. Nga clear. I don't know if wala man noon nalaay ng iyahang partner ato. Murag na lang siya nga, okay. Kay napamado na murag po ko kanang na-assure po ko nga sa kani is Safe. na safe ta. Ana ba? Kay medyo na pa day nga previous na mga kuan. So I think gwapo po siya nga mahimo po siya nga kanang normal lang good. Mangayo ka nga na clear ba ta ana before mag I think okay siya kung 3
3 weeks or 3 months ago ang iyang last sexual activity. Wala ka kabalo before the night before, nagkiat-kiat siya imong partner no, wala ka kabalo. So dili gid dayon makita po dayon ana nga time sama sa giun kaganina ni Sir Ken no, na atay ginatawag na window period. So to murag dili pud siya, I mean 100% good na maging sure nga kana gid yung partner kaning wala gid siya HIV infection kung the day before lang iyahang result na gidala-dala. Oo. Okay, wala siya kabalo sa activity na wala siya, 'di ba? Basin wala siya lang siya kabalo na naay mga nagkiat-kiat the night before silang wedding. For our next question po, is HIV treatable and what services are available for persons living with HIV? Sige po. Since ang Tagum City, ang DRMC, nag-inusara pa lang gid siya nga treatment hub outside Davao City. Ang Davao City, Digos and Malita, aduna na sila yung mga hubs dito. But sa northern part, sa ato ang region, nag-inusara pa lang gid ang DRMC. So, the question is kung treatable ba siya? Ma'am, no? Tama, ma'am, no? It can be treated, pero dili pa gid siya mao ang cure. Until now, there is no cure for HIV. But I think there are already studies no sa abroad karon nga ilan ang ginastudihan kung unsaon pagwala gyud sa HIV nga virus atong lawas. But karon ang maayo ani is we have advanced no of technology, mas gipagwapo nato ang atoang antiretroviral therapy. Muna siya ang treatment nga ginahatag nato sa mga patients with HIV. So as what I've said kanina, if you take it good religiously, adherent ka sa imong tambal, pwede juga mo tigulang, mumatay sa katiguangon. Kay ma-maintain man nimo imuhang immune system. No? So ART is really important kay isa sa benepisyo ani, dili ka magkasakit, intact ang imong immune system. And the most important nga benefit ani is dili na makatakod si patient o other persons. Kasi once they take the ART religiously, ang mga virus niya, no, ang usahay pasyente na mo pag-abot sa clinic, sa isa ka ml nga dugo niya, 1.5 million ka virus. Pero after pila ka months niya nga pag-inom sa tambal, butang na to 3 or 6 months, zero na ang iyahang virus. Meaning, ang katong virus nga present sa iyang body, nanago na siya sa iyang, natulog na sila sa sulod sa iyang cells. So, dili na siya maka-replicate, di na po siya makatakod. So, muna siya ang beauty sa atong ART. And aside from ART, other services nato that we are giving sa mga pasyente, free ang ilang laboratory. So, including no, mga common laboratories and most especially ang kining mga HIV nga mga tests nato, nga HIV-related tests, ang tawag nato na CD4, CD4 counting. Si CD4 naman, muna siya ang part sa atong immune system, makitaan siya sa atong dugo, no? Nga ang trabaho nila, siya ang mo detect kung adunay mga pathogens nga mosulod sa foreign bodies nga mosulod sa atong lawas nga uy ninisulod nga TB, so iyang i-alert iyang mga kauban kay para sila mupatay atong TB nga kuan kagaw. So another is the viral load, ung ingon ako ganina. So i-count ang ilang viral load. Ang viral load is the amount gyud sa mga kagaw nga HIV nga naa sa isa ka 1 ml nga dugo. So mo to siya services and also counseling and referral no to other services nga pwede ma-avail sa itong mga pasyente. So wala pa cure ang HIV pero natin mga technological advancements Yes. na makalesen sa effects ani, tama ba sir? Yes, ma'am. So kani imong ginaingon na mga kaning counseling, kaning testing o treatment diri sa province ma'am, aha man pwede ma-avail sa atong katawhan? So the HIV testing as well as the counseling, pwede ra gini siya sa atong mga LGUs, sa atong City Health and Municipal Health Offices. No, og katong mga gipang mention namo kaganina na mga partners na naga-help pud sa amo sa program, naga-conduct og mga community na mga services, no, community-based screening services. So tahas the SHIP and also naapay uban nga gikan sa Davao pud usahay mosulod pud diri sa atoa, no, and we welcome them all, no, para sa tabang man nilan sa atoa. And
DOH na mga DOH, case managers. Case managers. Oo, nag-field oo. po na sila. Nag-field po sila noon, nag-help po sa ato apod na when it comes sa atong mga testing services. But then ang dili sama sa gyud kaganina ni Sir Ken as to the treatment, only DRMC Red Star pa lang ang ato ang treatment hub diri sa province of Davao del Norte. And soon to be na natay upcoming na private facility. So murag medyo nag-soft opening pa lang sila, so wala pa jud siya ka-start. So kailangan pa siya certification from the DOH. So later na lang namo siya kumbaga i-advertise if naa na gyud ang certification coming from the DOH. Dinhi ba nasa tago, ma'am? Dili ra pod sa Tagum. So, maabot na din sa point na ang mga clients na to, pwede na gid sila mo pili no kung asa sila gusto magpa-treat. So, depende na kay client-centered man ta. Most especially sa uban natong clients na wala ang uban dili gusto sa Red Star kay tungod na sila mga kaila dito. So pwede lang gyud kaayo no. So naa po na sila sa laing facilities sa Davao City. So yan na ang HIV services sa client-centered ta. Kung asa sila gusto magpa-test, gina-respect na namo siya. And gina-refer pag yan namo siya sa asa niya gusto magpa-test. So gagantag mga options sa ilaha. Dinhi sa tong community efforts, ma'am. So unsa man ang pwede matabang or mahimo sa atong mga komunidad to help reduce the stigma and discrimination ani nga sakit? So actually kaning stigma discrimination no, gabi na kayong battle na mo ani sa mga sa mo as a health na kami na health workers no kay dugay na gyud kay namon ning gina-problema. So ma-help gyud nato sa public no, i-increase gyud nato atong awareness no mahitungod sa HIV and AIDS and be compassionate sa ubang tao no. So dili nato sila i-judge kung unsa man kay wala ta kabalo sa ilang story. So siguro mag-create tag environment nga kung diin acceptable sa tanan no, wala tay ginapili kay kana atong gusto no nga ma-accessible atong services. Kay isa sa reason nganon dili mag-access atong mga PLHIV to services, it's because na-feel nila nga ma-discriminate sila ani na lugar. So ako advice sa mga tao, be educated, no? So makabalo na ta, so unsa ra gyud sa pamaagi nga matakdan ta sa HIV. So mao to atong i-prevent. So protect yourself. Ngo kabalo naman mo kung unsaon pag iwas ni HIV. So kato ganina giingon na ni Sir Ken sa mga bag-o pa nga nakapaminaw about HIV and AIDS. Kadto lang atong buhaton so maka-help na ta ana. And as well as kuan po inyong self, i-submit yourself to testing. Kung wala po mo kabalo sa inyong status. No, para kabalo pod mo, and ma-normalize sa inyong pangutok nga normal lang gyud siya nga magpa-test ka about HIV. So, para walay stigma and discrimination. Daghan na gyud tag strategies ang nahimo ato ang health offices no nga para lang gyud ma-combat ng stigma against HIV and AIDS. So naa ba tay mensahe sa publiko, ma'am, or kaning mga individuals who may be afraid to get tested for HIV? So, akong mensahe sa katong wala pa gyud namo nakita na mga cases no kay tungod wala pa sila nagpa-test. So, kabalo na mo kung naamoy mga risky behaviors. So, better na lang, much better gyud kung earlier ma-detect if in case na amoy HIV infection. Kay sama sa among na-discuss no, pwede ra gyud siya nga mag-live normally ang usa ka tawo nga naay HIV. And very important ana ang early detection. Kay sa early detection, magtumbar dayon siya og treatment, pwede nga dili na siya magkaroon og advanced HIV infection. Kung ingon tag advanced HIV infection, katuning ginatawag nato dati nga AIDS or acquired immune deficiency syndrome. Ang appearance na sa signs and symptoms ni HIV infection. So kani siya gusto nato ma-prevent. So kung wala pa mo nagpa-test, no, katong mga na-risky behaviors, please lang pa-testa. And for those vulnerable pups na mo sa program, like the adolescents, no, magpa-testa. And as well as katong mga pregnant women, no, to prevent the mother-to-child transmission, atong mga pregnant women gina-encourage ginamo siya na magpa-test sa HIV. So, naatay isa lang sa province of Davao del Norte na kaso sa mother-to-child transmission, dili na ni siya madugangan. So that is why, mga pregnant women nga wala pa nagpa-test sa HIV, magpa-test na ta. And karon pud ganina man po ma'am no ato na hisgutan nga naadyoy uban nga maulaw, mahadlok, moadto sa mga facilities nato. Pero naman tay mga over the counter di ba lang na mga HIV kit, tama ba? Mga testing kit po.
Yes po na pwede ba na nila buhaton po if ever nga mauna pa kaulaw jud sa ilaha? Actually, sa una, nag-provide ang mga partners no, with a self-test kit na HIV. But we do not advise yun ang pag-self-test kit. Kay pwede mang good nga during the event nga nakita niya nga nag-reactive siya, pwede mang good nga maunahan siya sa iyang fear niya, dili na doon siya mag-access na malink iyang self to the treatment hub. Kay pagpatest pa lang gani, malisdan na ta nga mag-convince sa ilaha. Unsa na lang kaya kung nahibalaan na gyud niya nga nag-reactive siya niya, dili siya ma-explainan, walay counseling na nahitabo. Pwede nga magtago siya, no? Mahibalaan niya. So we do not encourage the self-test kit gyud without proper counseling. So kailangan gyud gihapon ang counseling as for me, no, para maiwasan nato tong mga lost to follow up nato na mga cases. Also, nakadungog po ko nga na daw mapalit sa online nga mga test kits, no? So again, to reiterate, no, what Ma'am Lani was saying, dili gud na mo gina-encourage nga magpalit lang jud ka on your own and do the testing on your own. Kay ang importante mo gud ani na mo kikisa pa gyud ang nagapatest, katong gitong high risk, no? So there's also that high possibility nga mag-reactive siya, di ba? But we are not praying for that, no? So pero taas gid ang iyang possibility nga mag-reactive siya. So what if mag-reactive ang result niya? Ang among main manggod nga goal nga dapat lagi siya counseling is to ensure that matabok gid ang pasyente sa hub niya makastart sa iyang ART. If the patient, as what Ma'am Lani was saying, if the patient did not undergo counseling, basig wala po siya kanang courage, nawa siya guts nga moadto dito sa mga hubs. Or basig wata kay balo, the patient or that person do not know asa siya moadto. So much better gyud nga mo seek gyud ta og kining help sa mga facilities nato kay masiasan karon, no, nga mga hospitals and mga LGUs naga-cater na gyud or nagapa-avail na gyud sila og HIV testing. So klaro to ha, gina-discourage sa to mga medical nato na mga kauban diri ang mga self-testing kits. Kay mas maayo jud tong sila jud mismo magsikog help para for counseling. Yeah, but we do have self-test kits man gyud, pero naa siya'y orientation from our staff or katong mga from NGO. So okay ra to siya kay na may kanang mga paalala or na siya gamay nga counseling pod. So at least the person is guided. Unlike kung ikaw lang yun, nagpalit lang jud ka sa pharmacy or nagpalit ka sa Lazada or kung unsa man na siya nga online shopping din na wala dili ma-orient ang pasyente kung say mga buhaton, what's the next step if mag-reactive ko. Okay, daghang kayong salamat sa pagtubag sa mga questions nato, Ma'am Sir, no? Pero actually naatay discussion karon sa atong comment kay medyo daghan-daghan jud ang nagatan-aw og daghan og nag-share sa ilahang mga insights. Pero nay nangutana diri sa atong comment, Ma'am, si Yam Dayko. Hello po. Unsa daw ang difference between HIV ug AIDS? So HIV is the virus itself, the human immunodeficiency virus, na in the long run, maka-cause og AIDS or acquired immune deficiency syndrome kung dili dayon siya ma-prevent or kung dili dayon siya ma-early detect, no? Like for example, sa among giingon ka ganina, ang isa ka PLHIV, wala siya kabalo nga naali siya infection sa HIV. So, hinay-hinay man ang niya ginaguba ang iyang immune system sa tao, sa virus. So, pwede maka-lead into AIDS or acquired immune deficiency syndrome. Bago na siya karon atong term na ginagamit is advanced HIV disease. So kana na siya ang appearance sa signs and symptoms ng HIV infection. So meaning dili tanang tao na ay HIV magka-AIDS or magka-AHD or advanced HIV disease. Kay sama sa kung ganina, early detection helps, no? So kung kinsa tong wala pa nagpa-test din ha, pagpa-test na mo. Kay para ma-early detect if in case naa tay HIV para dili na mo magka AHD or AIDS. Nagani comment diri si Ma'am Belinda. Ana siya, Ma'am. HIV ang virus, ang AIDS ang last stage kung pasagda ng HIV ug mugaba na ang immune system. Yes, thank you so much. So naminaw jud ko Naminaw. pag-ayo si Ma'am Belinda. Thank you, Ma'am Belinda. Napabatay lahi pa na question han. Murag mga ano lang nila, mga insights lang nila, no? Magbasa ta og kanang
pipila sa ilang mga insights. Nag-comment daay si Ma'am Lorna Montero. Good morning, Davnor. Maayo gyud nang naatay HIV awareness aron masayod ta unsay tama na buhaton. Salamat daw sa info, ma'am and sir. And hapa ba atong mga ubang comments din hi? Okay. Sige, before ta magbasa, ma'am, no? Ready na ba ang ato ang paraffle? Murag wala pa. Sige. Before ta mag-raffle, ma'am, ato asang, before ta mag-end sa itong discussion, ato asang paghataog ka ng last na message or final message para sa ato ang mga viewers. Sige. For our viewers, no, salamat kaayo kay nagpadayon mong naminaw hangtod karon. Very very happy na kaayo may ala nga naagyud mi na hatagan og mga information about HIV and AIDS. And for us now to be clarified with the social media usahay na mga ma-share na mga kanang mga false na mga misconceptions about HIV and AIDS, no? So usahay natin makita, so dapat dili lang ta maging alarma ni ana kay sama sa kong giin kaganina wala pa gyud nato nakita tanang mga cases sa HIV, nagapangita pa mi. And basin isa mo ato. So mas maayo na magpatesta, no? Kay early detection ang mas ma-prevent nato, no, na mo increase pa atong mga new cases of HIV. And available lang ang ato ang HIV testing sa ato ang mga health facilities sa mga munisipyo, city health offices. And pwede ra pud mo PM sa amo ang Facebook page, no, sa PHO, sa DRMC Red Star, no, for you to be guided kung naamoy mga questions, kung mang-ulaw mo mag-air sa inyong mga comments. So pwede ra pud mo didto mag-PM sa amo. And let's be compassionate sa ato ang mga PLHIV. Let's create an environment wherein dili sila maulaw and mo-avail gid sila sa ato mga services. It's because wala na ang stigma and discrimination. We really hope na mawala na ni siya. And as well as unta, no, nga maabot sa time, no, na wala na gyud tay zero na gyud atong new cases of HIV, zero mortality sa HIV-related illnesses. Mao gyud na amo ang ang gusto mahitabo diri sa tibok Davao del Norte. And with that, daghang kayong salamat sa atong tanan. Sir? So, last message na mo, no, sa community or sa public, if you are thinking, no, to have the testing, do it now, go for it. Di na nato sayangan ang mga oras kay gadagan ang panahon, no? We do not know if ang pasyente or kana siya nga tawo aduna siya AIDS, no? So essential kayo ang oras. Di na to sayangan, magpa-test dayon if you are thinking about it. So daghan kay tag maadtuan nga mga facilities nga pwede ta magpa-test. And also ang mga pong ginaawhag ang tanan, no, ang public, especially the government, nga magtinabangay gyud ta kini sa to ang cause nato sa HIV because this is really a major health problem, no, sa Philippines. So, masipag mayunta nga 1% pa lang or less than 1% siguro sa population sa Philippines ang adunay HIV, dili pa kay siya ingana ka prominent kung tanaw na to compared to other diseases, but still, no, that can balloon. Ibutang na to times 5 or times 10 siguro in the real good nga scenario kay wala lang nagpa-test ang uban. So, this requires the help of everyone, no. Dili lang ni siya problema sa DOH, dili lang ni siya problema sa health sector, mga kaubanan nato sa province, sa city health office, municipal health offices, and other mga health advocates, no. This is everyone's concern. So kinahanglan gyud og collective effort for us to fight, no, against HIV and AIDS, no. Zero deaths na gyud ta, kinahanglan maabot ana because if we are still seeing, no, one person nga magkaroon og HIV and then another person who dies from HIV, dili gud mi muundang ani amo ang mga programa, no. Siguro some people might think baka kanang balik naman nila ang programa, but not, no. Kinahanglan ginato balik-balikon ang kini nga mga aktibidades like kani atong interview karon for us to reach more people. So we really need your help. Atulay pa dayon ang suporta nato sa HIV program para kita tanan mahimong mahimsugon ng mga Pilipino. So thank you kayo.
Okay, daghang salamat sa inyong kaalam na gi-share sa Master. Maradahan kay nakatunan ni ato ang live viewers no sa ato ang topic karon. So before we end po, Pwede pwede ni ta ang mo panahon nga ato anang bunuton kung kinsa ang makadaog sa ato mga grocery packs nga gikan sa ato ang pinalanggang gobernador, Governor Edwin Ignacio Hubahib ug kay Vice Governor Clarice Hubahib. So magbunot ta og 2 lucky winners this morning. Kauna, Milk ma'am. ko, ma'am. So, isa-isa po, ikaw din. I think na-mention ni kaganina ni Ma'am nga nag-comment si Ma'am Belen Batingal from Tagum City. Okay. Congratulations. po. And And also, ang atong maswerte nga winner, wow, hosting. Walay lain kundi si Rubinalisa Gonzalez from Tagum also. So congratulations, ma'am. okay, sa tanan mga lucky winners karong morning, no? Mamahimo lang ninyo i-claim ang inyong mga grocery goods diri alang sulod sa provincial capital at bang sa bulwagan ng karunungan, Pikmo Admin. So, daghang kayong salamat sa ato ang mga guests karong buntaga no Hana at si Miss Lailani Christy Cobrado and Sir Ken Ryan Dizon. Ug salamat pod sa ato ang mga loyal viewers nga nihuman jud sa ato ang episode karon. Ug mo kato naglangkob sa ato ang tulumanon hangtod sunod Huwebes alas 9 hangtod alas 10 sa buntag kini inyong katropa Karen De Vera. ug kini si Hana Zafra alang sa masimsog ug mas malipayong katawhan. Kita mag Dabnor Usapang Kalusugan.